Yun ang magandang araw mga idol. Panibagong reaksyon naman po tayo. Ako po si Taong Gala. Sa araw na ito ay magbibigay tayo ng reaksyon. Nagsalitaan na nga po si Ka-Business sa stand niya, paninindigan patungkol kay Bong. Balikan lang natin mga idol ang mga nagdaan. Ano po? Una, ito pong video na kung saan ay may mga nakitang mga importante, mahalagang gamit ni Mrs. Ka-Business, ni Budang, ano po, doon po sa bag ni Bong. Maraming mga issue, maraming mga concern ang lumabas dito. Una, mayroon ngang nagsasabi na baka daw nilagay yan ng mga kagwang, ano po, para mas lalong idiin si Bong. Pero alam niyo po mga idol, kung ating pong titingnan, noong pong nakaraan ay ganito din po ang mga pangyayari. May mga importante o mahalagang gamit naman si Budang na naitago ni Bong. Now, naulit-uli ngayon. Bakit ko sinasabi ang puntong ito? Dahil una humanga ako sa katayuan at paninindigan ni Mr. Ka-Business. Maliwanag po ang sinabi ni Mr. Ka-Business. Una, mas lalong lumalim ang kanyang pagkilala kay Bong. May problema si Bong. May sakit si Bong na hindi maiiwasan maliban doon sa bisyo na kanyang mga ginagawa. Kaya lang, ang tinugunan ng Ka-Business ay yung pong usapin ng kanyang mga bisyo na siya namang gumanda. Mabuti lang mga idol, alam niyo po, napakaganda po ng Ka-Business dahil may isang Budang, ano po, na nag-aral ng ganitong mga klaseng usapin kung paano ma-handle. Kung kaya't nakakapagbigay siya ng suggestion. At ayon sa kanya, nararapat na mabigyan o mapagtuunan ng Ka-Business itong problema ni Bong. Dito mga idol, burado ang lahat ng mga yung mga agam-agam ng mga tao na tigilan na si Bong, tama na, dahil klarado ang paninindigan ng Ka-Business. Gusto niyang tulungan si Bong. Sa totoo lang, mas naalarma ako eh. Nagkaroon ako ng pagkakataon na mag-isip lalo. Sabi nga ni Mr. Ka-Business sa vlog na ito, baka mayroong nagkikwento o naninira kay Bong. Sa ganitong pagkakataon, tama ang hinala ko. Posibleng ganun. Dahil una, hindi naman ganun katagal si Bong eh, kapag nagliliwaliw. Maaaring may mga kontak o kumukontak kay Bong na talagang sinusuportahan siya o binibigyan siya ng mga information na hindi tama. Maaaring tinatakot siya na huwag ka nang bumalik doon kasi ganito, ganon, kasi ganyan. Kasi si Bong, kapag may pagkakamali siya at lalong tatakutin mo, ilalong lumalayo. Kaya lang, dito po sa puntong ito, maunawaan sana natin ang paninindigan at stand ng Ka-Business na pinapatunayan lang na hindi nila basta bibitawan si Bong. Kahit ganito ang ginawa ni Bong. Bakit? Dahil nga po, si Bong ay itinuturing nilang kapamilya kahit hindi man kadugo. Napakaswerte at napakapalad pa rin ni Bong. Ang tanong lang dito is paano maa-address ang ganitong kalagayan. Gayon, si Bong naman ay iwas ng iwas. Isa yan sa malaking katanungan. Sige nga po, mga idol, kung sa ganitong sitwasyon, nais ni Ka-Business na tugunan ang pangangailangan ni Bong dito sa kanyang kakaibang karamdaman. Hindi ko nasa isip ko, hindi ko maano kung anong tawag doon, may term kasi yan eh. May medical term yan mga idol. Okay, ngayon ang tanong ko, so ganitong umiiwas-iwas si Bong, ano po ang nararapat na gawin? Di po ba? Kasi tama ho si Ka-Business, sang-ayon ako doon sa kanyang naiisip na desisyon na tugunan, i-address itong problema ni Bong. May problema talaga siya, hindi lang doon sa alak, hindi lang doon sa mga bisyo, kundi itong mga bagay na hindi niya naiiwasan. Ang nakakatakot dito, sabi ko nga sa mga idol is, wag naman sana dumating din sa punto, na kumbaga yung sukdulan na makagawa si Bong na hindi tama. But anyway, naniniwala naman ako na hindi yan gagawin ni Bong ang bagay na yan. Yung mga nakakatakot na mga bagay na yan. Pero dito, sa sinabi ni Mr. Ka-Business, yun yung naalarma ako.
Kayong mga idol, naniniwala po ba kayo na mayroon at mayroong nagbubulong kay Bong? Kung atin pong doon po sa issue na mayroong nagsasabi kay Bong, kung atin naman pong babalikan ang mga nagdaan, naniniwala ako na mayroon eh. Kasi una, nakakausap na nga si Bong. Pangalawa, bakit ganito na po ang tibay po ng paninindigan ni Bong na hindi muna siya babalik sa ka-business? Mayroong bang pangako na ibinigay sa kanya? Kasi kung ako ito lang ha, kung titingnan natin, ang bottom line lang naman doon is yung pagkabigo ng pagpakakasal eh. 'Di ba? So ready si Bong para magpakasal, din nabigo siya kay Chinke, and then eto na yung sunod-sunod na mga pangyayari sa kanya hanggang dumating ang punto, mga idol, na eto na siya, nalugmok. So, para sa akin, yung pagkabigo niya doon ay at paghahanap sa kanya na magkaroon ng katuparan itong kanyang Westila, ito yung nagiging armas, ito yung nagiging kumbaga sandalan, ito yung nagiging parang sige, ito talagang hindi ko lang kasi sila naman nakakalam, pero pwedeng pinapangakuhan si Bong sa bagay na yan. Kaya nagbabago ang kaisipan ni Bong. Alam naman natin na si Bong, dahil nga po sa kanyang estado, madali siyang mabuyong, madali siyang hanggat madali siyang kumbaga mapaniwala, di ba? Lalo na ngayon, marami na sila. Di po ba? So talagang may natin na dahil sa marami na rin ang kalaban ng ka-business, marami na rin ang pumapasok, intervention kay Bong upang mas lalong mapalayo kay ka-business. Nahihirapan ng ka-business na mapabalik siya. So sa ganitong usapin mga idol, ako para sa akin, sa lahat ng mga nagmamahal kay Bong, kailangan pa rin ng mas malawak na pangunawa. Huwag tayong maging although galit na tayo, ako nga galit na ako, pero titingnan natin yung aspeto na bakit nagagawa niya yun. Doon pa rin ako sa sa deepest why bakit nagawa niya. So si Mr. Ka-Business, sinagot niya yan dahil sa paliwanag at eksplikasyon sa kanya ni Budang na may problema si Bong kung kaya't nagagawa niya ang bagay na yan. Parang ba yun yung kung sa mga magnanakaw ay klepto, po? Oo, yung mga hindi mo na mamalayan, kumukuha ka na lang ng mga bagay. So may ganun, may ganung problema si Bong na kailangan i-address. Higit lalo, ang nakikita natin, ang kanyang mga napagtutunan ng pansin ay mga mahahalagang gamit ng mga kababaihan. So, marahil, mayroon siyang sakit na ganyan, and then kumukoneksyon ito sa desire niya. Di ba? Kasi bakit? Gusto niyang magkaasawa. At hindi natin alam, di po ba? Dahil tulad nga ng sinasabi natin, nung mga nagdaan, nagkaroon siya ng siguro mga karanasan na hindi niya rin inaasahan, na lalong nagtulak sa kanya para ang kanyang kaisipan ay lalong maguluhan sa ganitong sitwasyon. So, mga idol, sana po ay ito po ay isa sa mga desisyon ni Ka-Business. Unawain natin yung kanyang mga sinabi. Dahil alam ko, nagagalit na ang comment section para kay Bong. Nag-aalsa na ang comment section para kay Bong. Actually, may mga desisyon na nga na iwanan na si Bong. Tama na yan, Mr. Ka-Business. Hayaan mo na si Bong. Pero ito po, hindi ganun po kadali para kay Ka-Business ang desisyon na yan. Why? Kasi nga po, tulad ng sinasabi ko, si Bong ay itinuturing niyang kapamilya. Malaki ang papel ni Bong sa puso ni Mr. Ka-Business. Dahil ganito niya ipinaglalaban ang kanyang mga kagwang. Lahat ng mga kagwang, pinaglalaban niya. Kaya nga lang kaiba lang si Bong dahil nandito siya sa senaryong ganito. Kung kaya't patuloy niyang pinaglalaban. Sa akin lang, abangan natin ang mga susunod na kabanata, mga idol. Ano po ba ang mga posibleng mangyari dito? Dahil ito na po, nagpahayag na po siya, na posibleng ganito. So, ano naman ang next step? Ano po kayang strategy ang gagawin ng Ka-Business upang maisakatuparan itong kanilang suwisyon? Kasi sa kasalukuyan ay hirap namang sumama ni Bong.
aabangan natin at pakatutukan mga idol. No? Hanggang dito lang po muna ang aking reaksyon. Ako po si Taong Gala. Please do connect and follow sa mga baguhan para po kay Ka-Business Official, Ka-Business Family, and Papa Dens. Para po mga idol, kumbaga updated tayo lalong-lalo na po dito sa buhay ni Bong. And of course, ang ating pong mga ka-business, ang ating pong mga kagwang, and of course, ang mga ka-business reactors. Pero bago tayo magtapos, happy birthday kay Boss Dave. Mga idol, hanggang sa sunod na video, mapagpalang araw po sa ating lahat.